Hey guys, how we doing? So for today's video, I'll be showing you my top series of all time na mga naalala ko pa sa Netflix and other streaming platforms. Friends, isa tong series na yun, magkakaibigan, nakatira sa isang bahay, nakatira sa isang apartment, tapos different personalities, sitcom siya, and meron dito magkapatid, tapos they live in parang condo type na apartment, tapos yun yan, nag-meet sila sa isang kwarto or sa kwarto nila Chandler, sa kwarto nila Monica, and it's a funny series kasi sobrang daming nakakatawang moments, sobrang daming nakakatawang situations. Kahit sila mismo sa sarili nila nakakatawa sila, and it's something worth the time to watch. Brooklyn Nine-Nine, ito, it's about a sitcom na nasa workplace sila, tapos maraming mga pangyayari sa loob ng workplace. Tapos, siyempre magkakaibigan, mga office mates na nagbabangayan, ganyan, in a funny, comedic way. Tapos, engaging siya, since sitcom siya, sa mga shots, yun, lipat-lipat, dito, ganyan. And, it's funny and interesting. Riverdale, ito, maganda, interesting tong series na to. Dahil, siyempre, dun sa mga nangyari nung season 1 and season 2 na talagang kailangan mo subaybayan para maintindihan mo yung mga nangyari dito. And, it's so thrilling na exciting siya. Kasi, ano ba mangyari? Ganun siya. Tapos, siyempre, may mga bias ka na characters based on their identity, who they are, what they do, what they think, Ayun. EXO KT. This series is so fun and pang siya pang Gen Z. Pero yung writing niya is millennial type of writing of a series, mga lines. Tapos Gen Z yung mga characters, which is for me na 24 years old na, it's very fun, it's very interesting. Tapos hindi siya baduy, ganun siya. And sobrang ganda niya, and to the point na gusto mo nang matuloy ulit yun next. And fun fact, ito yung EXO KT, ito yung kapatid ni, basta yung sa To All The Boys I Loved Before. Yun, yung movie na yun. Parang ito yung something additional to dun sa story na yun, dun sa kwento na yun. Stranger Things. With the light, with the fantasy. Di ko aakalain na gugustuhin ko to, since nga it's like a fantasy science kemerut team niya. Pero tuwa din naman ako at some point, and alam mo yun, nasabaybayan ko siya. Nakita ko yung growth ng characters, though I haven't finished yung previous season since naging busy tapos kasi college. And overall, it's something fun. Inaabangan siya ng maraming tao. The Good Doctor, ito, something, alam mo yun, kakaiba siyang series. It's about, yung isang doctor na meron siyang, I don't know if he has a medical condition or something. Tapos, sobrang talino niya na to the point where he can do things, he can do procedures, medical procedures. Pero syempre, yung ibang doctors na may ilang sila, ba't rin siya, magagawa niya ba to? Pero at some point, syempre, patay na Yun yung point nung, story, The Good Doctor. Money Heist, ito talaga. Sa pato na hindi ko akalain na magugustuhan ko, and talagang tinutukan ko siya. Syempre, series na maraming pangyayari na dapat matutukan kung magagawa ba nila or hindi. Especially yung mga times na, alam mo yun, nandun sila sa bank itself na ginagawa nila yung task and mission nila doon. Tapos, yun, syempre, may mga characters na hindi ka natuwang namatay. Alam niyo na to so no further explanation na rin siguro to. Lucifer, Morningstar. Ito, isa to sa mga series na narinig ko na and tinry ko, and it's something na engaging din, interesting din siya, since nga, ano naman ako tipong tao, ako yung watcher na basta maganda yung flow ng story, maganda yung pacing niya, hindi siya boring sa simula, itutuloy ko panoorin siya. The Society, ito, feeling ko underrated, since parang di siya yung typical type of series na ganito yung, hindi naman kasi ata sobrang big names yung gumanap dito, pero nagawa nilang makabuo ng magandang series. And para siyang A Quiet Place, ganun yung dating niya. And syempre, hindi lang naman sila tatlong tao, they are parang friends, ganun, na took a trip somewhere, tapos biglang wala lang tao sa paligid nila, which is, it's something unfamiliar for a series to have a topic like that. And maganda, maganda talagang may engage kayo, hindi naman siya boring, sobrang siyang exciting yung mga pangyayari, thrill, and ayun. So ano kayang in the next nating top 10? Music naman tayo. Boom!